Para sa akin, eto na ang pinakamalupwet na design sa lahat ng sport bike ni Yamaha. Mas manipis pa ito sa R15M kahit nakargado na siya ng halos 700cc na makina. May dumadagongdong na tunog at performance na tiyak na mas mapapakinabangan mo kesa sa karaniwang sport bike that you can buy here in the Philippines. At eto madudes ay wala ng iba kundi ang Yamaha YZF 7. Gaya ng inaakala mo, oo naman yes, eto pa rin yung parehong platform ng Hyper Naked ni Yamaha, the MT-07. At yan mismo madudes ang the reason why bakit nasabi kong mas mapapakinabangan mo tong sport bike na to kesa sa iba. Kasi taglay niya pa rin madudes ang tamod ng pagiging master of torque na hindi tulog ang makina sa una mong piga ng silinyador. Which is why bakit hindi masasayang at magagamit mo ang potential ng motor dahil madali lang hugutin ito with its crossplane CP2 engine, 689cc 2-cylinder 8 valves dual overhead cam with assist and slipper clutch. Naka 270-degree crank firing order ito which makes its beautiful sounding exhaust and turkey-ass performance na malakas sumipa at low to mid RPM. Ang 0 to 100 neto madudes is almost comparable na sa arangkada ng 1000cc. Kung wala ka bang experience sa ganitong motor ay nakakatakot po yan. Lalo na wala itong electronic riding aid safety features na mag-aalalay sa'yo. Puwera na lang sa 2-channel ABS and ay traction control. Although kung bata ka naman din sa at least 150cc sport bikes, tingin ko ay may sapat na disiplina ka na para sumubok. Ngayon kung total beginner ka without any prior experience sa pagmumotor or at least sa paggamit man lang ng manual clutch, then I suggest madudes na you might wanna adjust your option sa motor na mas mabait kesa dito. And yes, but of course madudes, I feel you. Never ever niyang mapapantayan ang screaming inline 4 ni R6, but mainam na pang alternative ito kung gusto mo ng something na mas mabait sa konsumo ng gas at pati na pang maintenance. Kasi sa gas consumption niya madudes ay halos kasing takaw niya lang po ang R3 na more or less than 21 kilometers per liter. Dala ito ng kanyang big bore with longer stroke na mabisang pumapadyak ng rotational speed ng makina. Kumbaga mahaba yung cabin niya sa gears per combustion. Unlike sa small displacement at multi-cylinder engine na kailangan ng tuloy-tuloy na combustion at relatively high RPM to generate speed, or in other words, more power. Sa maintenance dudes, estimate ko sa 3 litro ng oil at oil filter niya ay tansya ko more or less than 2,000 pesos yan. Depende na lang sa oil na gagamitin mo at sa pang-ipang babayad mo sa labor cost. Sa ergonomic ng motor madudes, as I've said before, mas manipis pa ito sa R15M so magbe-benefits talaga siya sa pagbutas ng aerodynamic. Sa bigat, it comes without saying na mas magaan ito compare sa ibang Japanese 650cc na may bigat na 188 kilograms. However, unlike sa mga motor na yun, fully committed talaga ang R7 sa pagiging race replica bike. So, expect mo na may kataasan po ang seat height nito at 855mm na may mahabang reach at mababang clip-on handlebars. Hindi na ako nagtangkang umupo dito madudes kasi nasa platform tsaka R1M ang mababagsakan natin. Pero yun nga, in terms of sitting position, mas mabait lang ito ng konti sa upuan ng R6. And I can only imagine na sa height ko na 5'7" ay halos TP2 na siguro ako dyan. Ngayon, pag-usapan naman natin madudes kung ano yung kinaibahan niya sa MT-07. Bali, ang ginawa nila dito madudes para bumagay sa mas sporty riding experience ay pinalitan nila ito dude ng fully adjustable 41mm KYB inverted forks. Para mas maganda ang feedback ng suspension when braking at pati na pang banking. Same with braking components dude, pinalitan din nila ito ng Brembo Brakemaster cylinder kaya mas accurate na yung feedback ng preno. Mas pinatangos din ang rake angle para mas bumilis lumiko sa corner. And although pareho lang sila ng makina ng MT-07, magkaiba pa rin po ang engine mapping ng dalawa. R7 being a sport bike, so expect mo na mas nakatuon ang performance nito for more controlled handling. And but of course madudes, nandyan yung swak na napaka-machong fully paired sport bike pairings niya. At para sa akin, ito yung favorito kong design sa lahat ng R series ni Yamaha as of now. Full bike size na kasi siya sa napaka-compact lang na design na hindi malapad. Thanks to its adaptation to the bifunctional headlight,
Yang bilog na ilaw sa gitna, nakapareho lang ng R15 at MT15. And if you ask me kung malakas ba yan, then yes. It's more than enough na pati bunga ng nyog ay makikita mo sa gabi. But still sa high speed na bubura ang ilaw niyan like any other stock na ilaw ng motor pag gabi. Gulong na ginamit pala nila dito madids is a 120/70/17 and a 180/55/17 Bridgestone Battle Axe Hyper Sport S22 tires. Other than that, it's still basically the same identical bike na naka-trellis frame chassis. And price of the Yamaha YZF R7 madids is at 597,000 pesos. Available din ito with an initial down payment of 120,000 and a monthly of 17,415 pesos for 36 months. Etong walk around video natin sa mismong R7 natin madids ay nasa Motor Trade Yamaha Revson Naga Bicol po ito located. Pakibisita na lang tabi kung gusto nitong mahiling, talibre man lang pati ang paglaog digdi. And yes, I know I feel you madids. May kamahalan talaga madids ang R7 pero practical ito kung usapang street use at pati na cost of living with a sport bike. Ngunit hindi ito practical sa mga taong tumatak na sa kanila ang tunog at performance ng inline 4. So magdidepende na lang talaga yun madids sa gusto at kailangan nyo madids. Kasi hindi lahat ay pare-pareho ng gusto at syempre pati na ang budget. Huwag nyo sanang mamasay ng sasabihin ko dito madids, pero ang madalas na reklamador talaga dito ay yung mga wala talagang pambili at interes sa tunay na pagkakaroon ng motor. No hate here madids, so if you have more questions, feel free to ask na lang down in the comment section below. Thanks for watching madids and see you again sa ating next Cheers, Jeremy Smith!